galing, Veronica? May binili po ako, Tata Ambo. Igagawa ko po kasi ng sabaw si ate. Ay, nandiyan ang ate mo. Ako. Simulan na naman ang paghihirap mo. Ay, alam niyo po, Tata Ambo, palagay ko po, nagbago na po ang ate ko. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi po mabait siya sa akin eh. Hindi niya na po ako sinisigawan. Aba, ay himala. Sabay nga po kami kumain kanina eh. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi mo. Ako nga rin po nagulat eh. Pero masaya po ako. At sana nga po, tanggap na ako ni ate. Sana mahalin niya na ako. Kahit hindi po niya ako tunay na kapatid. Alam mo, ampong Clara. Nito ko lang po nalaman. Makaraang mailibing sina inay at itay po. Bakit po? Alam niyo po bang ampun lang ako? Kuwan, oo. Dahil taga rito naman talaga ako kaya alam ko ang tungkol sa'yo. Kung ganon, alam niyo rin po kung sino ang mga magulang ko? Hindi. Kung kasi, nakita ko na lang na, naroon ka na kina Leonora. Talaga palang, sina inay lang ang nakakaalam kung sino ang mga magulang ko. Pasensya ka na, Caridad. Kung muntik mang madulas ang dila ko. Naiintindihan ko po. Pero sana sikapin niyo huwag na hong maulit yun. Bakit kasi ayaw mo pang ipagtapat sa kanya ang totoo? Nangako po ako kay Leonora na mananatiling lihim ang lahat. Pero wala na sila, kaya maaari mo nang kunin ang iyong anak. Darating din po ang panahong yun. Inihanda ko ng sarili ko sa pagdating ng panahong yun. Sana, huwag mo nang patagalin. Alalahanin mo, magkukuleyo na si Veronica. Hindi siya makapag-aaral pag hindi mo siya kinuha. Dahil tiyak hindi siya pag-aaralin ni Cheryl. Kawawa naman siya. At sayang ang kanyang talino. Alis ako, Veronica. Meron akong kakausapin. Ate, okay ka na ba? Oo, kahapon pa. Saan ka pupunta? Sabi na nga may kausap ako Kulit mo! Ate, nag-aalala lang naman ako sa iyo Iiwan mo pala ako. Magaling na ako. Kaya tumahimik ka na. Diyan ka na nga. Kala ko, nagbago ka na, ate. Ang saya ko pa naman. Kala ko lagi na akong magiging maligaya. Kasi mamahalin mo na rin ako. Pero ngayon, bumalik ka na naman sa dati. Kunwari lang pala ang pagbabago mo. Poldo, eto na ang kape mo. Bakit parang matamlay ka? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman. Kausap ko kasi kanina si Veronica. At may nalaman ako. Huhulaan ko.
tungkol kay Cheryl. Oo. Nagbalik na naman daw yun sa dati niyang ugali. Sabi ko na hindi talagang nagbago ang babaeng yun. Dahil kung talagang totoo ang pagbabago niya, sana humingi siya ng tawad kay Veronica sa mga pagmamaltrato niya. Naawa nga ako sa Veronica kanina. Naging malungkot na naman siya. At hindi lang yun. Malamang pahihirapan na naman siya ni Cheryl. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Aling Caridad, kayo pala. Napasyal kayo? Oo, Cheryl. Dadalawin ko sana kayo. Kasama nga ba ako sa dadalawin niyo? O baka naman si Veronica lang? Talagang kasama ka. Dahil nabalitaan ko, nagkasakit ka raw. Magaling na ho ako. Ilang araw na. Aalis ho kami ngayon ni Veronica. Aalis kayo? Aha. Naku, hindi ko pala siya makakakwentuhan. Kaya pasensya na. Bumalik na lang kayo sa ibang araw. Naisakay mo sa tricycle mo sina Veronica at Cheryl? Oo, tatambo. Akala ko nga mamamasyal sila. Sabi ko sa sarili ko, aba, himala. Ay, saan kaya sila nagpunta? Doon ko po sila binaba sa bahay ni Aling Felipe Yung maraming pwesto sa palengke. Oo, kilala ko si Felipa. Ang balita ko nga naghahanap yun ng tendera para doon sa isa pa niyang pwesto sa palengke. Bakit doon sila pupunta? Hindi kaya nanghihiram ng pera si Cheryl? Nangungutang? Pero bakit kasama pa si Veronica? Ate, nagpunta pala kanina dito si Aling Caridad. Oo nga. Paano mo nalaman yun? Di ba naliligo ka? Sinabi sa akin ng isa nating kapitbahay. Sus, dami talagang chismosa dito sa lugar natin. Nabanggit lang naman sa akin. Sayang, hindi ko mo lang siya nakausap kahit sandali. O, ano naman? Hindi naman siya importante. Pero kaibigan siya ni Inay, ate. Wala na sila. Hindi bale, tatawagan ko na lang siya. Uy, tigilan mo yung pakikipagdaldalan, ha? Marami kang dapat gawin dito sa bahay. Pag napabayaan mo yan, masasaktan ka na naman sa akin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Talaga ho, tatambo? Oo, Dado. Yun ang kwento ni Felipa sa akin na magkita kami kanina. Yun palang dahilan. Kaya siya isinama ni Cheryl kina Aling Felipa. Magtatrabaho na siya. Ay, kinuha nga raw ni Cheryl ang advance na sahod ni Veronica. Ngayon, alam ko na. Kaya nagbabait-baitan si Cheryl kay Veronica ay dahil sa plano niyang ito.
Ay, nako. Kawawang Veronica. Kung bakit naman kasi hindi pa siya kunin ng tunay niyang magulang. Ate, ano nga palang pinag-usapan niyo kahapon ni Aling Felipa? Naghahanap siya ng tindera sa palengke. At pinasok kita. Ano? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Ano? Magpapaalam pa ako sa'yo? Ay, sira ka pala eh. Alalahanin mo, dito ka nakatira sa akin. Ako nagpapakain sa'yo. Kaya ako magpapasya para sa iyo. Pero, gusto ko sana mag-aral sa college sa kasukan, ate. Huwag ka na mangarap. Hindi yun matutupad. Wala ka namang pera, nangangarap ka pa. Magtrabaho ka na lang. Mas mapakikinabangan pa kita. Pero, paano yung mga gawain dito sa bahay? Uy, di gagawin mo pa rin pagdating mo. Tanga ka ba? Alam nga naman, kumuha pa tayo ng katulong para gumawa niyan. Kaya ihanda mo na yung sarili mo sa pagtatrabaho kay Aling Felipa. At hindi ka pwedeng umangal. Nakuha ko na sa kanya yung 3 buwan na sweldo mo. Veronica, mabuti naman. Pinasyalan mo ko dito. Pumasok po sa trabaho si ate. Kaya naisip ko po na pasyalan po kayo dito sa inyo. Pasensya na po pala kayo, ha? Hindi ko po kayo naharap nung nagpunta kayo sa bahay. Ay, huwag mo alalahanin yun. Parang malungkot ka. Papagalitan ka na naman ba ni Cheryl? O ano, sinaktan ka? Ate po kasi... Bakit? Ano naman ba ang ginawa niya? Sinaktan ka? Ipinasok po niya ako para magtrabaho eh. Pero hindi ko po alam. Ano? Saan ka naman magtatrabaho? Sa palengke po. Doon kay Aling Felipa. Pambihira naman yan si Cheryl, oo. Wala po siyang balak na pag-aralin ako. Hindi na raw po ako dapat mangarap na makatapos pa ng college. Sinabi niya yun? Opo, Aling Caridad. Pwede ka namang makapag-aral. Dahil matalino ka. Maaari kang kumuha ng scholarship. Yun po talaga ang balak ko. Pero hindi na po matutupad yun. Dahil pinasok na po ako ni ate kay Aling Felipa. Kinuha na nga po niya yung 3 buwan na sahod ko. Paano pa matutulungan ni Caridad si Veronica? Siya na nga kaya ang tunay na ina ng dalaga? Mga nagsiganap. Nakakapagod. Ang dami kasing tao sa palengke. Pero natuwa naman si Aling Felipa dahil malaking kinita niya ngayon. Mabuti naman. Dumating ka na, Veronica. Naglinis ko na dito. Sige, ate. Magpapahinga lang ako sandali, ha? Ano? Ang dami mo pang gagawin. Magwawalis ka pa sa bakuran dahil ang daming tuyong dahon.
Kumilos ka na! Oo, ate. Sige, magbibihis lang ako. Kumilos ka na! Gusto mo pa yata masaktan? Maghapon kang wala dito, tapos babagal-bagal ka pa? Oo, ate. Talaga nagbalik ka na sa dati mong ugali. Hindi mo man lang naisip na baka nahirapan ako sa trabahong pinaglagyan mo sa akin. Hindi ka talaga naawa sa akin. Si Veronica itong paparating na. Ay siguro galing siya sa trabaho kay Felipa. Matawag na. Veronica! Veronica, daan ka muna! Tata Ambo, magandang hapon po. Galing ka ba sa trabaho mo yan? Opo, nakakapagod nga po eh. Pero okay lang, nasasanay na rin po ako. Anong ginagawa ng ate mo? Pumasok po siya sa patahian, pero gagabihin daw po siya mamaya. May pupuntahan daw po siya. Halata sa mukha mo, nahihirapan ka na. Wala naman po akong magagawa eh. Si ate ang kumukup-kup sa akin. Kaya dapat ko siyang sundin. Sige po, uwi na po ako. Marami pa po akong gagawin. Saglit lang. Dalhin mo na itong magasin, para malibang ka naman sa inyo. Salamat po. Maganda po ito. May mababasa po ako. Sige, lumakad ka na. Mag-ingat ka, ha? Ang ganda talaga nitong binigay na magasin sa akin ni Tata Ambo. Marami akong nabasa mga balitang artista. Lalo na yung tungkol sa paborito kong si Alona Madrigal. Ang galing niya. Hit na naman pala yung record niya. Ay, sana maging tulad niya din ako balang araw. Maging artista rin ako. O kaya, singer. Sarap ka. Ate, narito ka na pala. Ano ba pinapangarap-pangarap mo dyan? Ay ko! Ate, ba't ka naman namamalo? Kanina pa kita tinatawag eh. Hindi mo ako naririnig? Yung pala, nagbabasa ka lang itong leching magazine na yan. Ay, ate, wag! Ibalik mo sa akin yan! Kay Tata Ambo yan eh! Wala akong pakialam dito. Ang dapat dito, ganito. Ate! Bakit mo naman pinunod yung magazine? Sabi ko sa'yo, hindi akin yan eh! Storbo lang yan sa gawain mo eh. Bakit ha? Nagagalit ka, ha? Nagagalit ka? Lalaban ka sa akin. Ha? Sige, alam, nagre-reklamo ka na, ha? Sige, lumabang ka. Veronica, halika. Magmerienda muna tayo. Siya nga naman. Ngayon ka lang uli namin makakasalo sa pagkain. Mabuti nga, dinalaw mo kami eh. Balak na nga kitang puntahan sa palengke bukas para kumustahin. Mabait naman po si Aling Felipa. Ngayon nga po, maagang naubos yung tinda namin eh. Kaya naisip ko po, dumaan po dito sa inyo. Pero malungkot ka. May nangyari na naman ba sa inyo? Namumroblema lang po ako. Tungkol saan? Si ate po kasi. Pinunit yung magazine na pinihiram sa akin ni Tata Ambo para may mapagkakalibangan po ako. Hindi ko po tuloy alam kung anong sasabihin ko kay Tata Ambo. Bakit ka pinunit? Istorbo daw po yun sa mga gawain ko. Tapos na naman po ako magtrabaho sa bahay nung nagbabasa po ako. Ay nako, naghanap lang talaga siya ng paraan para masaktan ka.
nakakagigil siya. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ay, may humintong sasakyan sa labas ng bahay. Sino kaya yun? Masilip na dito sa bintana. Ay, si ate. Siyang lumabas sa magandang kotse. Kausap ni lalaki mukhang mayaman. Sino kaya yun? Ay, nagtatawanan pa sila. Ay, sumama sa kanya yung lalaki, papasok dito sa bahay. Aabangan ko sila. Baka mapagalitan na naman ako pag hindi ko kaagad nabuksan yung pinto. Sige na, iwan mo na ako, Veronica. Ako nang bahala. Oo, ate. Bakit kaya ganun si ate? Napapangiti siyang mag-isa. Dahil kaya yun sa lalaking naghatid sa kanya kanina? Nobyo kaya siya ni ate? Ano nangyari sa tricycle mo, Dada? Nagawa mo na ba? Ayo po, tatayambo. Kaya mamaya ay mamamasada na ho ako. Ay, maigi naman. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap pang walang kayad ba? Ay, sinabi niyo pa. Lalo na sa amin. Dahil tumutulong po ako kay inay sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Minsan nga, naiisip ko, sana makatagpo na lang ako ng matandang babaeng mayaman. Ano? Yung magkakagusto po sa akin, para makaahon na ako sa hirap. Nak, ikaw puro kakalokohan. Hindi naman po imposible yun Kung si Cheryl nga mukhang nakatagpo na ng mayaman abay, pwede rin ho ako. Ano? Paano mo naman nalaman? Lagi po namin siya nakikitang inahatid ng isang medyo may edad na mayaman. Ang ganda pa nga ng sasakyan. Talaga? Oo, kagabi nga mukhang may dala pang nagatid sa kanya. Palagay ko, ipinamili siya. Hindi ka rin chismoso, no? Sinasabi ko lang po sa inyo, nakita ko. Sana nga, pag yumaman siya, may sama rin niya sa biyaya si Veronica. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nakakainis! Akala ko pa naman akong gusto niya. Yan pala si Veronica. Kaya sa kanya binigay yung magandang damit at sapatos. Si Veronica na naman! Siya na naman ang napansin! Bakit ba ganun? Maganda naman ako. Pero bakit mas napansin siya ni Greg? Kung sa bagay, mabuti na rin yun. Para hindi ako ang makapag-asawa ng matanda. At si Veronica, mas makikinabang ako sa kanya dahil kay Greg. Bakit nga ba hindi? Kung gusto siya ni Greg, di ibibigay ko. Iitiyakin ko lang na makikinabang ako. Baka naman nagkakamali ka lang nang nakita, Poldo. Hindi.
Matagal ko silang tinignan. Kaya nakatitiyak ako. Sina Veronica at Cheryl talaga ang nakita ko na kasamang isang mayamang lalaki. Pumasok sila sa isang sikat na restaurant dito sa lugar natin at kumain. Poldo, kinakabahan ako. Bakit? Bisado ko na si Cheryl eh. Hindi niya isasama sa pamamasyal niya si Veronica. Bakit kasama niya? Kaya nga nag-aalala ko. Lalo na't sabi mo nga, may kasama pa silang mayamang lalaki. Veronica! Tignan mo nga muna yung pagwawalis mo. Halika dito. Lumapit ka. May sasabihin ako. Ano yun, ate? Ikaw ba? May pangarap ka bang makaahon sa palengke? Ibig ko sabihin sa kahirapan? Lahat naman siguro ng mahirap gustong guminhawa. Ako, gusto ko makatapos ng kolehiyo. O kaya, maging singer at artista. Tulad ng hinahangaan kong si Alona Madrigal. Alam mo ba, pwede nang matupad yung mga pangarap mo ngayon. Ha? Talaga, ate? Oo. Paano? Kilala mo na si Greg, hindi ba? Oo. Madalas niya tayo pinapasyal eh. At direregaluhan. Lalo ka na. Oo nga. Nahihiya na nga ako eh. Dahil ang mamahal na mga ibinibigay niya. Hindi ka dapat mahiya. Hindi mo naman yun hinihingi sa kanya. Kaya lang... Ginagawa niya yun. Dahil gusto ka niya. Ha? Oo. Pero ang tanda na niya. 35 na siya. 17 lang ako. Sira, okay lang yun. Mayaman naman siya. Sinasabi mo ba sa akin na sagutin ko siya pag nanligaw? Oo. Kung sa ganung paraan ko maaabot ang mga pangarap ko. Ayoko, ate. Tanga. Ay! Dahil ayaw kong pakasal kay Greg, sinampal mo ko, ate. Atigas kasi ng ulo mo. Dapat ka matuwa ka pa. Dahil mayaman yung mapapangasawa mo. Pero ate... Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ako ang masusunod. Pakakasal ka kay Greg! Masunod kaya ang ibig mangyari ni Cheryl? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan. Oh, Veronica, mag-ayos ka mamaya, ha? Dapat maganda ka. Ha? Bakit, ate? Dadating dito si Greg. Dito siya maghahapunan. Ano? Bigay ka ba? Sabi ko, dito siya maghahapunan. Magluluto ako? Hindi. Sabi niya, bahala na siya sa pagkain. Bakit pupunta na naman siya dito? Kasi pag-uusapan na natin ang inyong kasal. Ate, Oh, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Ipakakasal mo ba talaga ako sa kanya? ayoko nang makulit. Sinabi ko na sa'yo at hindi na magbabago yun. Ate, pakiusap. Huwag mo na lang ako ipakasal sa kanya. Ano? Magtatrabaho ako ng gusto.
magsisipag para kumita na malaki. Huwag mo lang ako ipakasal sa Greg na yun. Tanga! Kahit kumain ka pa ng ilang taon, hindi ka yayaman. At saka, ngayon ko lang mababawi yung ginastos sa'yo ng mga magulang ko. Kaya hindi ako papayag na hindi mangyari ang gusto ko. Si Veronica ito paparating at umiiyak. Ay, bakit na naman kaya? Tawagin ko nga. Veronica! Sandali lang. Tatambo. Saan ka pupunta? Hindi ko po alam. Ah, may problema ito. Eh, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka na naman ba ni Cheryl? Tatambo. Gusto ni ate. Ah, Ipakasal ako sa kaibigan niyang mayaman. Si Greg. ala. Abay, pambihira. Pinipilit ka niya? Ganun na nga po. Sabi niya, ngayon lang daw niya ako masisingil. Yung mga gastos sa akin ni na inay at itay. Ay, naka. Bakit po ba siya ganun? Lahat naman ginawa ko para matuwa siya. Lahat ng kita ko binibigay ko sa kanya. Pero bakit pinahihirapan niya pa rin ako? Ano po bang kasalanan ko? Siya. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka maaaring pilitin ni Cheryl na sumunod sa gusto niya kung talagang ayaw mo. Ano po ang gagawin ko? Sa kanya po ako nakatira. Paano po kung magalit siya sa akin? Puntahan mo si Caridad. Alam ko tutulungan ka nun. Hindi siya makapapayag na masira ang buhay mo. Walang hiyang Veronica na yun. Hindi pala pumasok kina Aling Felipa. Saan siya nagpunta? Si Dado, paparating dito. Tatanungin ko nga, baka nakita niya si Veronica. Dado! Dado, sandali nga. Oh, ikaw pala, Cheryl. May kailangan ka ba? May itatanong lang ako. Ano yun? Nakita mo ba si Veronica? Kanina ko pa hinahanap eh. Ha? Hindi eh. Namasada kasi ako ng tricycle. Ganun ba? Hmm. Makikita sa akin ng babaeng yung pagdating niya. Pinahirapan niya ako, ha? Sige, Dado, ha? Salamat. Sige, Cheryl. Walang kamali-mali si Cheryl na nandun si Veronica kay na Aling Caridad. Inihatid ko. Buti nga sa'yo. Maghanap ka dyan. Kawawa naman si Veronica. Bugbog sarado na nga sa'yo lagi. Inaalila mo pa. At ngayon, gusto mo pang sirain ang buhay. Sobra ka na, Cheryl. Ngayong kalmado ka na. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari? Anong ginawa ni Cheryl? Aling Caridad, hindi ko na po alam kung kanino pa ako lalapit para malutas ang problema ko. Ano nga ang problema mo? Ayoko na pong bumalik kay Ate Cheryl. Bakit? Gusto po niya ako ipakasal doon sa kaibigan niyang matandang mayaman. Ayoko po yun eh. Sinasabi ko na, be. Gustong sirain ng babaeng yun ang buhay mo. Hindi lang para magantihan ka.
kundi para sa kanyang sariling kapakanan. Mahal ko naman po si ate. Hindi po nagbago yung damdamin ko. Kahit nalaman ko na ampun lang pala ako ni Nainay. Pero si ate Cheryl, kahit minsan hindi ko po naramdamang minahal niya ako. Galit po siya sa akin dahil iniisip niyang inagaw ko sa kanya si Nainay. Lala, tumahang ka na. Hindi ka niya mapipilit sa gusto niya. Kakausapin ko siya. Pero baka po pati sa inyo magalit siya. Akong bahala. Haharapin ko na ngayon ang lahat. Huwag ka lamang mapahamak. Aling Caridad. Ang pakiusap ko lang sana sa iyo. Huwag kang magalit sa akin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Saan ka galing, magaling na babae? Ate Cheryl. Pinagod mo ako, ha? Walang hiya ka talaga. Huwag mo siyang saktan, Cheryl. Kasama ko siya. Aling Caridad. Problema namin ito, wala kayong pakialam. May pakialam ako. Dahil ang batang ito na gusto mong sirain ang buhay ay anak ko. Ano? Anak nyo? Aling Caridad. Oo, Veronica. Anak kita. Anak kita sa pagkadalaga. Pero dahil ikakasal ako noon kay Poldo at ayaw niya makasama namin ng ibang bata, kaya napilitan akong ipaampong ka sa kaibigan ko sina Leonora at Tomas. Hindi. Iyon ang dahilan. Kaya sobra ako naging malapit sa iyo dahil hindi na maaaring masundan pa si Cheryl. Tinanggap ka nila at minahal. Pero bakit ngayon lang po ninyo sinabi ito? Dahil nangako ako kina Leonora na mananatiling lihim ang lahat. Kung totoo yung mga sinasabi nyo, nasa na? Nasa na katibayan? Narito sa sobrang ito ang mga larawan niya nung binyagan siya. Maging ang birth certificate niya. Maliwanag na nariyan ang aking pangalan. Patingin. Oo nga. Birth certificate nga ito ni Veronica. Totoo nga. May kasama pang picture, oh. Nung baby siya, kasama ka, Aling Caridad? Ngayon maliwanag na sa iyo ang lahat. Kukunin ko na ang aking anak. Ay, di kunin niyo na. Mabuti nga, wala na akong kargo. Sayang! Pera na naging bato pa. Akalain ko ba naman si Aling Caridad pala ang tunay na ina ng buwisit na si Veronica? O ngayon wala na akong katulong. Hindi ko na rin siya mapapakinabangan. Ah! Nakakabwisit talaga! Veronica, handa na almusal. O halika, kumain na tayo. Mauna na po kayo. Mamaya na lang po ako. Mula pa nang dumating tayo dito kagabi, wala ka ng kibo. Hindi ka rin nagkapunan. Galit ka ba sa akin, anak?
Naguguluhan po kasi ako sa mga nangyari sa buhay ko. Nagtataka dahil kayo palang nanay ko. Pero natiis niyo pa po akong maghihirap at masaktan. Bago niyo sinabi ang lahat. Patawarin mo sana ako, Veronica. Natakot kasi ako na baka kamuhian mo pag nalaman mong anak kita sa pagkadalaga. At nagawa pa kitang iwan sa iba para lang sa sarili kong kapakanan. Inay! Anak, bigyan mo sana ako ng pagkakataon na maituwid ang aking pagkakamali. Dito sa piling namin, hindi ka na masasaktan. Pangako yan. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginimtuang kasaysayan. Bukas, Veronica, mamamasyal tayong lahat. Po? Bakit po? Ipamimili ka namin ng mga gamit mo. At hindi lamang yun, anak. Sa pasukan, pag-aaralin ka na namin sa college. Totoo po? Oo, anak. Napag-usapan na namin ng Tatay Poldo mo yun. Maraming salamat po. Nanay Caridad. Tatay Poldo. Babawi kami, Veronica, sa mga naging pagkukulang namin sa'yo. Bigyan mo lang kami ng pagkakataon. Iba na ang itsura mo ngayon, Veronica. Tama si Tata Ambo. Tumaba ka na, Veronica. At mukhang masaya na. Tama po kayo, Mang Dado. Tata Ambo, masaya na nga po ako ngayon. Hindi na po ako nahihirapan. Maging ang aking kalooban. At higit sa lahat, mahal ka ni Caridad, ang iyong ina. Aba, Inay? Inay, pakiramdaman nyo. Parang lumilindol. Oo nga! Lumilindol ka! Lubusan na nga kayang maging maligaya ang buhay ni Veronica. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz. Kumusta naman kayo rito sa bahay? Ayos naman. Wala kaming problema ni Veronica. Medyo ninervyos nga lang kami ng lumindol. Nasaan ka nga pala ng lumindol kanina, Poldo? Pauwi na ako. Napahinto nga ako sa paglalakad eh. Nag-alala kami sa iyo. Bakit kaya lumindol? Sabi sa radyo, nagpapakita raw ng aktibidad ang bulkan dito sa atin. Ano? Matagal nang hindi sumasabog yun, di ba? Ay, oo. Patay na bulkan nga ang tawag doon, di ba? Kung sa bagay, wala naman tayong dapat ipag-alala dahil malayo tayo sa bulkan. Pero, paano kung malakas ang maging pagsabog? Kakailanganin pa rin lumikas tayo. Malalaman natin yun sa mga balita sa radyo at maging kinakapitan. Kaya kailangan makapaghanda tayo.
Kaya nga kami ng asawa ko, nagsimula na kaming maganda. Iniaayos na namin ang dadalhin sa paglikas. Bilib talaga ako sa inyo, Tata Ambo. Napakamaagap nyo. Wala pa namang sinasabing dapat tayong lumikas, pero naghahanda na kayo. Ay, para pag umalis kami din hindi na ako balik ng balik dahil mapanganib yun. Tama po si Tata Ambo, Mang Dado. At saka di po ba may kasabihan, daig na maagap ang masipag. Kaya po siya maagap. Uy, masipag din ako, Veronica. Yan si Tata Ambo. Masaya pa rin kahit may suliranin. Uy, pero walang biro Paghandaan nyo ang kalamidad na ito. Dahil sa tagal na hindi sumasabog ang bulkan dito sa atin, tiyak malakas magiging pagsabog nun. At malaking pinsala yun sa kabuhayan natin. Paano kaya ako makatutulong kina Inay at Itay? Anong nalaman mo balita sa paglabas mo, Poldo? Marami nang handa sa paglikas. Yung iba naman, natatakot at nalilito. Hindi nakapagtataka. Ako nga rin natatakot at nalilito. Ngayon ko lang ito mararanasan dahil nga matagal nang hindi nag-aalboroto ang bulkan. Kung gusto po niyo, Nay, titignan ko yung mga naihanda niyo na para malaman po natin kung ano pa ang kulang. Sige anak, gawin mo. Masakit ang ulo ko. Mga damit, gamot, at mga importanteng kasangkapan ang dadali natin. Pati pagkain. Ako. Poldo! Poldo! Imayanig na naman! Oo nga po, Nay! Diyos ko! Manalangin tayo. Iili natin ang tulong ng Diyos. Dahil higit kanino man, siya ang tunay na makapagliligtas sa atin. Narito na po ako, Mang Poldo. Ano? Oh, dala ko na po ang tricycle ko. Daling ko na po ba kayo sa itinalagang evacuation center para sa atin? Oo. Ang alam ko, may mga nagpunta na ron Meron na nga po. Pero marami pa rin ang narito. Para bang hinihintay pa nila na dumating ang panganib. At saka sila aalis. Mali yun. Tay, Oh. baka naman po maaring puntahan ko muna si Ate Cheryl. Isa pa nga ang babaeng yun. Ang tigas ng ulo. Hindi pa gumagayak. Ewan kung ano pang hinihintay. Marami na nagsabi sa kanya na gumayak na. Mas dapat ko pala siyang puntahan. Veronica, baka hindi ka rin niya pakinggan. At saktan ka pa. Magbabaka sakali po ko, Itay. Kawawa naman po siya Ayoko po may masamang mangyari sa kanya. Ang bait mo talaga. Sa kabila ng mga ginawa niyang pagpapahirap sa'yo, mahal mo pa rin siya. Opo, Mang Dado. Sige. Saglitin mo siya. Pero magpaalam ka muna sa nanay mo bago ka umalis. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Anong kailangan mo? Bakit naparito ka pa, Veronica? Ate, huwag ka na sana magalit sa akin. Magkasundo na tayo. Magtulungan. Lalo na ngayon na nahaharap tayo sa kalamidad dahil sa nagngangalit na bulkan. Sana sumama ka na sa amin sa evacuation center. Kasi baka mapahama ka dito. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Mahigit 7 kilometro ang layo ng lugar na ito sa bulkan. Kaya ligtas ako dito. Pero ate... Iwan mo na ako. Huwag mo na akong dramahan. Nag-aalala ka pa ba, anak? Pumanatag ka na. Narito na tayo sa evacuation center. Oo nga naman, anak. Si Ate Cheryl po. Pinuntahan ko siya para yayain dito pero hindi po siya nakinig. Siguro, masama pa rin ang loob niya.
Ewan ko nga pa kay Cheryl kung ano pang ikinagagalit niya. Ayoko po may masamang mangyari sa kanya. Hindi mo na kasalanan kung sakali mang may mangyari sa kanya. Dahil siyang hindi nakinig. Itay! Huwag ka na umiyak. Isama na lamang natin sa ating pagdalangin si Cheryl na nawa, ingatan siya ng Diyos. Anak, dito ka lang, ha? Bakit po, Itay? Saan kayo pupunta? Naalala ko yung bigas at mga pagkain natin. Sasaglitin ko lang para magamit natin dito. Pero, Tay, wala na po pinababalik dun si Kapitan. Mapanganib na raw po. Mabilis akong kumilos, anak. Sandali lang ako. Sayang kasi. Sayang yung mga makukuha ko pa sa bahay natin. Kailangan natin yun dito. Mas madalas ng pagyanig ngayon, ha? Mas malalakas. Natatakot na tuloy ako. Oh, Diyos ko, yan na naman. Lumilito na lang. Ang lakas. Ayoko na dito. Lalabas na ako. Kailangan makalis ako dito. Ano yun? May umuugong? Lumaragas ang lahar! Papunta rito! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality, makers of Pride Bar and Detergent, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, Smart Dishwashing, White Rose, Kojic Whitening Soap, Charm Fabric Conditioner, and Star Wax Floor Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Ilaw na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Ilaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Once upon a time ay nanay. Naglaban ng brief, the end. May isa pang nanay. Naglaban ng brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Dahil gamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit magtanggal ng mancha sa maraming labada. 1850 SRP lang. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Ang programang maghahatid ng makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay ukol sa pag-unlad ng karunungan at kaalaman. Ito ang Radyo Henyo, kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones. At lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal, na isang certified SNT practitioner diva. Radyo Henyo, tuwing linggo sa DZRH. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ang apo ko, tulungan niyo ako. Nawawala ako. Anak, nasaan ang tatay mo? Bumalik po sa bahay, Nay.
Kukunin daw po niya yung natira pang bigas natin at pagkain para magamit daw po dito sa nilikasan natin. Diyos ko, hindi na siya dapat bumalik pa doon. Ano mga oras, maaari sumabog ang bulkan. Kaya nga pinaalis na tayo kahit may kalayuan dito sa nagangalit na bulkan. Ano ko, Diyos ko? Dapat po sana. Pinigilan ko po siya, pero sabi niya, sandali lang daw po siya. Ay, Diyos ko! Atas pala kasi ito ngayon! Oh, Diyos ko! Poldo! Poldo! Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Bakit? Kala ko, magiging masaya na ako. Dahil nakilala ko na ang pamilya ko. Hindi pa rin pala. Dahil sandali ko lang kayo nakasama. Tatay Poldo. Dapat kasi, hindi na siya bumalik pa sa bahay. Inabot tuloy siya na pagsabog na bulkan. Nakikiramay kami, Caridad. Veronica. Nakikiramay po kami. Tatambo. Dado, wala na po ang asawa ko. Iniwan na kami ng mabait kong asawa. Maging si Ate Sherry. Hindi rin po nakaligtas sa bangis ng bulkan. Oo nga. Natabunan siya ng putik na umagos sa bulkan. Palabas siya ng bahay niya. Sakit pa rin ang nangyari sa kanya. Tatagan niyo ang loob niyo. Hindi lang naman kayong nawala ng mahal sa buhay. Marami sa mga kababaryo natin. Tama si Tatambo. Magtulungan ho kayo ni Veronica. Napalakasin ang loob ng isa't isa. Kami nga ho, wala nang kabuhayan eh. Dahil natabunan ng putik ang bahay namin. Pero sinisikap pa rin naming makabangon. Kumusta ka na, Caridad? Sobrang nalulungkot pa rin, Tatambo. Gusto ko nga umalis na rito. Ay, saan kayo pupunta? Gusto po ni Inay na magpunta po kami ng Maynila, Tatambo, para po makalimutan ang mga nangyari sa amin dahil sa pagsabog ng bulkan. Total, wala na naman kaming bahay dito. Wala na rin si Poldo. Hindi kita masisisi. Maraming taga rito ang nag-ibang lugar na rin. Para doon makipagsapalaran. Sanay naman ho ako sa Maynila. Dahil matagal akong nagtrabaho doon. Kung gusto mo, doon na lang kayong mangupahan sa pamangking kong si Ludi. Bakla yun. Pero mabait. At may mga paupahan sa bahay. May beauty parlor din siya. Oh. Mura lang po kaya ang paupahan niya, Tatambo. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa kanya, bigyan kayo ng discount. Para hindi kayo mahirapan sa pagbabayad. Maraming salamat po, Tatambo. Sige po. Sabihin niyo po sa pamangkin niyo, darating po kami. At maghahanda na kami sa pagluwas. Anong magiging kapalaran ni Veronica ngayong naipasya nilang pumunta ng Maynila? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.
Oh, anak. Pwede kayang kumain po muna tayo. Gutom na po kasi ako eh. Ay, sige. Hanap tayo ng karinderya na makakainan. Gutom na nga rin ako eh. Ay, teka, sandali, kukunin ko dito sa... Ay, Diyos ko! Bakit po, inay? Ano nakita niyo sa bag niyo? Anak, iniwa ang bag ko! Wala na yung pitaka at sermon ko! Sama naman ang gumawa nun. Dinagdagan pa ang problema natin. Naroon pa naman sa pitaka lahat ng pera natin. Magiging pambayad sa titira natin bahay. Aming Diyos ko. Hindi ko na alam kung paano na tayo ngayon. May konti pa po ako pera dito, Nay. Magagamit po natin ito para makakain at makarating sa bahay ni Aling Ludi. Sige, anak. Gamitin natin yan. Pagdating doon, sasabihin ko na lamang kay Ludi nangyari. Oo, kawawa naman kayo. Walang hiya talaga mga mamdurukot na yun. Binibiktima nila kahit kapwa nila mahirap para lang mabuhay sila. At mukha mga bagong salta rito sa Metro Manila ang kanilang binibiktima. Tama. Kaya dapat talaga laging mag-ingat. Hindi po namin namalayan ang nangyari. Pareho po kasi masakit ang ulo namin ni Inay. Well, wala na tayong magagawa doon. Tapos na yun. Kaya, tutulungan ko na lang kayo. Sige. Tumuli na kayo sa isa kong paupahan. Yung pangatlong bahay. Ay, naku. Maraming salamat, Ludi, ha? Okay lang yun, Mother. Ibinili naman kayo sa akin ni Tito Ambo. At sa kanyo na lang isipin ang bayad. Pag may trabaho na kayo. Makakaganti rin kami sa kagandahan loob mo. Thank you po talaga. Kung kailangan po ninyo ng maglilinis sa parlor ninyo, pwede po ako. Oh, okay ka ha? Hindi ka lang maganda. Mabait ka pang anak. You are helping your mother. Ganun pala nangyari sa kanila. Kawawa naman. Namatayan na nga. Nawalan ng kabuhayan. Natukutan pa. Kasalanan ng mga taong halangang kaluluwa. Pinipinsala ang kanilang kapwa. May mailaman lang sa kanilang bituka. Yung iba naman po, ginagamit sa bisyo ang kinikita sa pandurukot. Totoo yan. Buti na lang, nasabi nyo kina Aling Caridad ang tungkol sa pamangkin nyo. Oo. At naibiling ko rin sila sa pamangkin ko. Kaya yun ang tumutulong sa kanila ngayon. Ang problema nila ngayon ay ang magiging trabaho ni Aling Caridad. Masipag si Caridad. Maraming alam na gawain. At naniniwala ako, hindi magtatagal makapagtatrabaho din siya ron. Huwag lang siyang makalimot na tumawag sa Diyos. Naisip ko po, ano kaya kung magtinda tayo ng almusal dito sa harap ng bahay? Ha? Kasi po maraming tao sa lugar nito eh. Baka po maraming bumili pag nagtinda tayo. Pwede. Kaya lang, wala tayong puhunan. Kulang din tayo sa gamit. Di manghihiram na lang tayo ng ibang gamit kay Tita Ludi. Tapos, yung natitirang pera ko dito, gamitin natin puhunan. Sige. Kahit 2 klaseng almusal lang sa simula. Hanggang sa mapalago natin yun. Makakabangon na po tayo ngayon, Inay. Umiiyak na naman kayo. Hindi, natutuwa lang ako. Dahil nawala man si Poldo. Kasama naman kita ngayon. Hindi ako mag-isang haharap sa mga hamon ng buhay. Alam niyo po,
Hindi ko lang sinasabi sa inyo, pero nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kasi po, kinuha niyo ako kay ate. Ngayon, nararamdaman ko, mas maliwanag na po ang buhay ko. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Tapos na po ako maglinis ng parlor niyo, Tita Ludi. Ay! Bongga! Thank you, Iha. Tinupad mo ang sinabik mo. Wala na naman po akong ginagawa eh. At saka madali lang naman pong linisin ang parlor niyo. Kung gusto niyo po, araw-araw ako na lang po maglilinis dito. Ay. Para hindi na po kayo mahirapan. Hindi po mangyayari yung sinasabi niyo. Ay! O sige ba? May tiwala naman ako sa iyo eh. Teka, wait ha. Oh. Heto. Kunin mo. Ay, pera. Naku, hindi po. Huwag niyo na po akong bayaran. Kami nga po ang dapat magbayad sa inyo eh. Aba, sige na. Kunin mo na. Para may maitabi ka. Diba, ginamit nyo sa pagtitinda ang pera mo? Pero, nakakahiya po sa inyo. Ang tumatanggi sa grasya, nabubulag. Gusto mo bang ma-blind? Hindi po. Pues, get na this! Sama ang pakiramdam ko. Kailagnat ako, anak. Ay, naulan na kasi ako kahapon habang namimili. Nay, inuubo po kayo ah. Oo nga eh. Ay, ang sama ng pakiramdam ko. Eh, baka nga kasi naulanan ako kahapon. Eh, ako na lang po magtitinda ngayon. Magpahinga na lang po muna kayo. Eh, baka naman mahirapan ka, anak. Si Inay, nakalimutan niyo po ba? Dati ako nagtinda kay Aling Felpa. Ay, oo nga pala. Kaya dito na lang po muna kayo. At ako na po ang bahala. Anak, salamat sa iyo, ha? Napakang paalalahanin mo. Nay, ayoko po mawala kayo. Kayo na lang po ang pamilya ko. At siyang nagpapasaya sa akin. Kaya magpagaling po kayo, ha? Hindi pa rin talaga nagbabago ang husay sa pagkantanta ni Alona. Also, her beauty. Kaya naman hanggang ngayon, sikat pa rin siya. Hindi kasi alam ng mga tagahanga niya ang kaplastikan niya. Tita Ludi? Nakuha ko na po at naitapon ng mga basura sa parlor niyo. Ay, bongga mo talaga. Good job, Veronica. Nanonood po pala kayo ng TV? Oo. Hayaan nga si Alona Madrigal, ini-interview about her upcoming concert. Ang ganda niya talaga. At magaling din kumanta. Teka. Alam mo, may hawig kayo. Naku, hindi po. Ang ganda-ganda po niya eh. Teka, kung gusto mo, putulan ko ang hair mo. Gagayahin ko sa'yo ang gupit niya. Ay, talaga po? Pwede po kaya yun? Oo naman, yes. Ako pa, no? Sige, maupo ka na dito nang masimulan na natin. Balikan natin ang kasaysayan ni Veronica. Nasaan ang kaligayahan? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
nakikita ako? Ay, hindi po babagay sa akin ang gupit at makeup ko? Oh, ikaw pala yan, anak. Akala ko kasi, si Alona, yung artista. Sabi nga po ni Tita Ludi, kamukha ko raw siya. Oo nga, tama si Ludi. Siya ba nag-ayos sa'yo ng ganyan? Opo, naiya nga po ako eh. Kaya lang mapilit siya. Bagay naman sa'yo, anak. Ang ganda ko po pala. Kaya lang, bakit natakot po kayo na makita ko? Eh, hindi naman po nakakatakot ang itsura ni Alona Madrigal, ah. Hindi naman ako natakot. Nagulat lang ako. Halika na nga. Maghapunan na tayo. Kanina pa kita hinihintay eh. Ludi, ito ang bayad namin sa bahay ngayong buwan na ito. Uy, sure ba kayo na kaya nyo na magbayad, Aling Caridad? Oo naman. May naitabi na kaming pera. Abay, okay. Thank you, Mother. Teka, may iba nga ako, ah. Gusto po bang magtrabaho ni Veronica? Gusto niya makaipon upang makapag-aral. Well, kung regular siya magtatrabaho sa parlor ko, makakaipon siya. At matuturuan ko pa siya ng ibang skills. Gusto mo siyang kunin para sa parlor mo? Sana. Kung okay lang sa'yo. Ay, oo! Sasabihin ko agad to kay Veronica. Naku, siyak matutuwa yun. Ayan! Naayusan na kita, girl! Ang ganda-ganda mo talaga! Kamukha mo na si Alona! Titingnan ko po dito sa salamin, ha? Ay! Oo nga po! Nakakatuwa! Ang ganda ko pala! Ikaw ang gagawin kong display dito para lalo pang kumita ang parlor ko! Hello, Mama! Ay! Beshi Sandra! Mabuti naman naligaw ka, no? Wala akong work now, kaya namasyal ako. Oh my God! Who is she? Siya, si Veronica. Nangungupahan sila sa akin. Naghahanap siya ng work, kaya kinuha ko. Ang ganda niya, ha? Gusto mo? Sa akin ka na lang mag-work, girl. PA ko? Po, nakasagot na po ako kay Tita Ludi. Tay, bibigyan kita ng good salary. Ayoko po magdamdam si Tita Ludi. Nakakahiya naman po sa kanya. May utang na loob po kami sa kanya. Mama, give mo na sa akin this girl. I like her. Ang bruhang to? Manununo talaga. Sige na, please. O sige na nga. Kung hindi lang kita BFF, hindi kita pagbibigyan. Okay. Ayan, Veronica. Payag na si Mama Ludi. Kaya, sa akin ka na magwo-work. Huh? Anong magiging kaugnayan ni Sandra sa buhay ni Veronica? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, James Cuaton, at Chiquita Amor sa papel na Veronica. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Director, Boboy Salonga. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon, Phil Cruz. Veronica, nasaan ang kaligayahan? Dito sa mga ginintuang kasaysayan.